Person over voice. Legit ba? Lalaki din ang bet? Bulong ni Lana sa akin. Busy na ako mag-type. Sumanyas ako na manahimik siya dahil simula nang makita nito ang supervisor ay para na itong kiti-kiti. Feeling daw niya titigin niya lang ng matagal ang gwapong supervisor ay mag-o-orgasm na siya. Nakurot ko nga ito. Wala naman sana akong planong i-chika dito pero much better nang alam nito para hindi ma-heartbroken kapag nalaman niya ang totoo. Ito kasing friend ko na ito. Patitigan lang ang lalaki ay in love na daw. Ang sarap kurutin. Oo nga, bumalik ka na sa pwesto mo. Baka marinig ka pa. Naiiling na sabi ko dito. Fine. Hindi ako sasabay ng uwi sa'yo ha? At bakit? Kikitain mo na naman yung lalaki sa kabilang building? Ngumisi lang ito at bumalik na sa pwesto nito. Kung sala na masyadong happy sa buhay niya at love life, ako naman boring at walang kulay. Sabi nga nito, baka raw mangulubot ng pechay ko. Iniisip ko naman, wala naman akong tanim na pechay. Paano mangungulubot? Minsan, bubita rin ang kaibigan kong iyon. Lunch na. Nagulat ako nang biglang sumulpot si GM sa gilid ng mesa ko. Ano naman? Supladitang sabi ko pero agad ding ngumiti nang maalalang supervisor nga pala ito. Hindi ka kakain? Tanong nito sa akin. May baon ako. Ito oh. Sabi ko sabay labas ng lunchbox ko. Nagtatakang sinundan ko ito ng tingin hanggang sa naiwan na ako mag-isa. Sila na kasi, kasabay niyang mag-lunch ang boylet niyang nasa 3rd floor. O diba? Nangungulat takas ang kaibigan kong iyon ang boylet. Iba pa yung nagtatrabaho sa shoe building. At dahil mag-isa na lang ako, ay nagpa siya ako magtungo sa pantry at doon kumain. Kumuha ko ng malamig na tubig at saka pumwesto para makapagsimula na. Baka kasi bumalik na yung bruhang head ng department namin at ako na naman ang iutos. Bel! Ay, petchay! Tili ko na nabitawan pa ang kutsara. Nang lingunin ko ang lalaking dahilan ng pagkagulat ko, nakita ko doon si GM na may hawak na paper bag. Napasimangot ako nang makita ko ang tatak. Rich kid? Mamahali ng baon? Biro ko dito. Hindi naman ito nagkomento at pumwesto na din sa katapat na upuan. Uy, mukhang masarap yan ah. Nakangising sabi ko nang makita ang ulam nito. You want? Tanong nito. Marahan ang ginawang paghiwa sa steak. Sosyali ng gwapo kong kapitbahay. Naku, nakakahiya naman. Sabi ko sabay mabilis na tinusok ang karneng hiniwa nito. Pogi, sinamaan naman ako ng tingin nito. Parang ang tigas ng panga ng loko. Ito ba yung tinatawag nilang umiigting ang panga? Well, so hot. Pero kahit pa hot, malabong matikman. Just eat. Ani ng gwapong binata. Sabi ko nga, kakain na ako. Ninitaan ko ito at nagsimula ng kumain. Kumusta si Lola Daisy? Hindi na namin siya nakausap nung biglaan siyang umalis. Ang alam lang namin, uwi siyang probinsya. Alam mo ba, si Lola Daisy lang ang gusto kong kapitbahay. Tapos yung ibang kapitbahay namin, ang tingin sa amin, purita. Nakuha ko pang tumawa at sinabayan ng subo sa kanin. Sabay na tayong umuwi mamaya. Natigilan ako sa pagnguya. Tiningnan ko ito at kunwari nag-isip. Pag-iisipan ko, okay, sige, sabay tayo mamaya. Sabi ko sabay kindat dito. Honestly, ito yung tipo ng lalaki na masarap magpalahi. Gwapo, maputi at matipuno ang katawan. Magandang lahi na pwedeng irampas sa mga kapitbahay naming Ingitera. Ano kaya kung akitan ko ito? Tatalab kaya rito ang kagandahan at kaseksihan ko? O mas piliin ito ang ducks? Ate Bella! Hindi pa man ako nakakapasok ng gate ng bahay namin ay sinalubong na ako ng kapatid ko. It's either may chika ito o manghihingi ng pera. Wala pang sahod. Mabilis ko sabi dito na ikinasimangot nito. Ate naman hindi ako hihingi. May chika ako sa'yo. O diba, sabi ko na Hinila na ako nito papasok habang bitbit nito ang bag ko na kinuha nito sa akin. Sabay kaming umuwi ni GM at oo,
Nagreklamo na naman po siya. Sa sobrang arte, pumara na lang basta kahit hindi pa nakakalayo ang jeep at niyaya akong bumaba. Syempre, tuwang-tuwa ko nang pumara ito ng taxi. Bukod sa komportable kaming nakaupo, libre pa niya ang pamasahe. Si Kuya JM ate. Panimula nito. Ano? Ano na naman ang chika mo? Nakaangat ang kilay na tanong ko dito. May mga poging bisita? Hindi mo ba napansin yung magandang kotse sa labas? Baka may booking. Bulong ko din dito. Ibubuk na ba kita ng schedule ate? Seryosong tanong ni Bianca sa akin. Bakit ako? Saka hindi niya bet ang flower ko. Ang gusto niya talong. Tugon ko rito sabay sipa ng sapatos at mabilis na nagtungo sa kama at ibinagsak ang katawan doon. Teka nga ate, bakit magkasabay kayo ni Kuya GM? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Siya ang supervisor na pinadala na may-ari ng Ace Tower. Pagod na tanong ko dito. Mga demonyo! Napaigtad kami na Bianca sa lakas ng tinig ng aming ama. Tarantang lumabas kami ng silid. Sinong kaaway nito? Kala niyo kung sino kayo? Lumabas kami ng bahay at inabutan namin si Papang na yakap-yakap ni Mamang. Pinipigil na sugurin ng kapitbahay namin. Pang! Sita ko sa aking ama na agad na napalingon sa amin na Bianca, partikular sa akin. Inangatan ko ito ng kilay. May pagbabanta na sa tingin ko pa lang. Nandyan ka na pala, Bella. Parang nabahag ang buntot nitong sabi. Oo, Pang. Ano na naman ito? Sita ko dito. Yan kasing mga yan, anak. Itinuro ang mga kapitbahay namin. Pinagbibintangan ng papang mo na sinaktan yung anak ni Cadancio. Anak, hindi ko naman sinaktan. Depensa ni Papang. Sinungalin? Sinabi ng anak ko. Singit ng galit na galit namin kapitbahay. May hawak pa itong walis tingting at yun ang ginagamit na panduro kila Papang. May evidence ka? Tanong ko sa ginang na natigilan. Wala, pero sabi ng bata. Biglang nautal na sabi nito, ito? Turo ko sa batang madungis na alam kong kawatan sa palengke. Inilabas ko sa bulsa ko ang bariyang meron ako at hinarap ang bata. Bibigyan kitang pera. Ano ang totoong nangyari? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Alam ko ang takbo ng utak ng mga tao sa barangay na ito at ang ganitong paraan ay madali lang ayusin. Sabi niya, itinuro ang ginang na nangaaway sa papang ko. Kunwari daw sinaktan ako ni Mang Berto para daw mag-away ang tatang ko at si Mang Berto. Sabi nito at mabilis na kinuha ang pera sa palad ko. Sinulyapan ko ang ginang ng makaayos ng tayo, sabay hakbang palapit dito. Hindi ka ba talaga titigil? Inis na tanong ko dito. Bibinggo na talaga ang gurang na ito. Palagi na lang gustong makipag-away at pinag-iinitan nito si Papang. Feeling ko ngayon nagpapapansin lang ito sa Papang ko. Kaso head over heels in love kay mamang si Papang. Hindi ang tulad yung dukha ang magpapatigil sa akin. Sabi ng gaga naming kapitbahay. Ganun ba? Sige, total ayaw mong tumigil. Mabilis kong hinaklit ang buhok nito dahilan para magkagulo ang lahat. Kung sino-sino na ang nakisali sa away, nagmistulang riot. Sige, sipain mo. Diinan mo sa bunot ate. Pag-cheer pa ni Bianca, sinabayan pa ng palakpak nito. Kahit si Mamang at Papang ay may kasabunutan na din. Sumusobra na ang mga kapitbahay namin. Palagi na lang kaming pinag-iinitan. Hinila ko ang ginang patungo sa gilid ng kalsada at inginudngud ko ito sa kanal na may kulay itim na tubig. May humila sa buhok ko. Mukhang dumating na ang kakampi nito. Nalingunan ko pa si Bianca na binabanata ng anak na may-ari ng tindahan sa harap ng aming bahay. Nahinto ang lahat ng may umalingaw-ngaw na tunog ng baril. Mabilis na humiwalay ang dalawang grupo. Hinawi ko ang buhok na tumabing sa mukha ko at tiningnan ang taong nag-fire ng warning shot. It's GM. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito habang may mga katabing tatlong gwapong lalaki na shock ang nakalarawan sa kanilang mga mukha. Nang tingnan ko ang mga kaaway namin, wala na sila sa kanilang mga pwesto. Lumapit si GM sa akin na sa lubong ang kilay. Are you crazy?
Bakit nakikipag-away ka ng ganoon? Stress na tanong nito. Kinuha ng bisita nito ang hawak nitong baril. Nang tingnan ko sila papang, wala na sila. Mga bastos, bakit nila ako iniwan dito? Wala ka na doon. Masungit na sabi ko sabay talikod at pasok ng gate. Calvin's personal voice. Hindi ako makapaniwala sa na-witness namin nila Simon. Dumating ako kanina sa bahay at inabutan ng mga kaibigan na sila Simon, Adrian at Lance. Hindi pa man kami matagal na nakakaupo sa sala na makarinig kami ng sigawan at nang kami ngay lumabas, riot ang inabutan namin. Pinangungunahan ng magaling kong asawa. Para itong siga sa kanto na inginungod-ngod ang kaaway nito sa kanal. Inabutan ako ni Lance ng baril at naunawaan ko ang ibig nitong sabihin kaya naman nag-warning shot ako. Mabuti na lang tumigil ang lahat at nagpulasan. Are you crazy? Bakit ka nakikipag-away ng ganoon? Stress na tanong ko dito habang kinukuha ni Lance ang hawak kong baril. Wala ka na dun? Singhal ni Bella at tumalikod na. Napasabunot ako sa sobrang frustration. Tinatawanan ako ng magagaling kong kaibigan. The heck, dude? Your wife is scary? Biro ni Simon na ikinailing ko. Niyaya ko na ang mga ito na bumalik sa loob ng bahay. Ang planong pagbubukas ng beer ay itinuloy. Saka isa-isang inabutan ng mga ito. Umupo ako sa couch, sabay tungga ng bote, sabay hilot ng sentido pagkatapos. How are you going to take that woman, dude? Tanong ni Simon na sinugundahan ni Adrian. She's crazy. I don't know, but one thing is for sure. Ani ko sa mga ito. And that is? Tanong ni Lance. It's not going to be easy. Sabi ko na muling uminom ng beer. But she's beautiful. Nice choice. Nakangising sabi ni Adrian. Yeah, she is. Tugon ko na napangiti ng kusa. Akala ko ba kasama niyo si Chris? Tanong ko sa mga ito. Well, busy sa Santa Emilia. Ewan ko ba kung kailan ang balik niya? Tumango na lang ako. How about Miko? Si Miko ang pinakabata sa grupo namin. He's busy too. At kung itatanong mo kung kumusta na si Sandro, nasa kabundukan pa din. Nagtawa na ng mga ito. Hindi ko din alam kung ano ang sumapi sa gagong iyon. Halos ayaw nang bumaba ng bundok. Parang naengkanto na. Pare-pareho kaming napailing sa sinabi ni Simon. Bella's personal voice. Anak? Kinakabahan ako. Baka sermonan ako ni Mamang dahil sa ginawa ko. Bumuntong hininga ko at naupo sa couch. Ang hina mo naman, dapat kinalbo mo na. Naglaho ang takot sa puso ko nang marinig ko iyon. Wala bang masakit sa iyo, anak? Tanong ni Papang. Wala ho. Sa lahat ng ayaw ko yung inaagrabyado kayo. Hinayaan niyo na lang din sana, Pang. Saka gusto niyo bang tuluyan ako ma-stress sa iyo? Mukhang kailangan ko na talaga mag-file ng death certificate niyo eh. Anak naman, lumilevel up na ha? Dati lapid na lang. Sabi ng mangiyak-ngiyak kong Papang. Akala mo itong si ate hindi bumanat ng gurang eh. Naku ate, hindi kasalanan ni Papang yun. Singit ng kapatid kong si Bianca. Sana hindi na maulit ito. Sabi ko sabay tayo. Pinipilig ko lang ang tawa ko. Kasi sa totoo lang, yung riot kanina, ako naman na nagsimula eh. Paglabas ko ng gate namin, natigilan ako nang mapansin ko si GM na wari naghihintay sa akin. Ako bang hinihintay nito? Assuming lang ako. Good morning! Nakangiting sabi ni GM na nag-angat pa ng kamay at kumaway. Morning! Sabi ko dito at akma nang lalampasan ito. Kung hindi ako iiwas sa lalaking ito, di ako kung saan ako pupulutin. Sa kangkungan ng mga luha ang babae na nahulog sa mga lalaking ang hilig din ay lalaki. Nakita ko ito kagabi. Actually, nagtry lang naman ako kung makikita ko ba siya sa balcony. Malay nyo naman, baka may live show ng OBS sa kapitbahay. Pero hindi ko na lang sana ginawa. I saw him. Kasama nito yung lalaking pogi na kulot-kulot ang buhok. Magkapatong na naghahalikan. Kainggit. Lang yan na yan, kaya tag ko lang sa lalaki sa panahon ngayon. Kasi yung iba,
Bet na din nila yung kapwa nila, lalaki o babae. Wait! Pigil ni GM. Napangatuloy ang kilay ko nang tingnan ko ito. Alanganin itong napangiwi sabay bitaw sa pagkakahawak nito sa kamay ko. Sabay na tayo. Nagkibit balikat lang ako, saka naglakad na. Hoping na taxi ang parahin nito para naman fresh akong darating sa office. Bukas pa ba yung offer mo na maglabas sa bahay ko? Tanong nito sa akin. Bakit? Bet mo? Oo naman, pero nagtaas nga lang ang rate ngayon. Nakangising sabi ko. You did? Takang anas nito. Oo, kasama na ang lunch at dinner. May merienda pa. Per kilo din ang labanan. Hindi ka naman aabutin ng gabi sa paglalaba. Bakit kasama pa ang dinner? Ako na din kasi magtutupi. Huwag ka namang maarte. Deal or no deal? Tanong ko dito sabay angat ng kilay sa poging kasabay maglakad. Fine, deal. Parang wala na ring choice na sabi nito. Napipilitan ka lang yata eh. Biro ko dito. Let's go. Sabi nito nang pumaran na ng taxi. Abot tenga ang isi ko na makasakay. See? Kaya bet ko kasabay eh. Bukod sa siguradong libre na, fresh pa akong darating ng office. Pero nawala ang ngiti ko nang huminto ang taxi sa tapat ng building at naglahad ito ng kamay sa akin. Bakit? Kabadong tanong ko dito. Hindi ito libre. Huwag mawili sa libre. Napakamot ako sa ulo na naglabas ng wallet. Alanganin pang humugot ng pera doon. Sana sinabi mo. Sana nag-jeep na lang ako. Pambili ko pa naman ng pananghalian ko yan. Reklamo ko dito sabay abot ng 100 peso bill. Sabi lang nito, pagkabayad ay bumaba na kami. Lahat kami busy. Usap-usapan na tinanggal na ang head ng department namin at si GM ang dahilan. Kaya pabibo mga katrabaho ko dahil mukhang trip nito na sa floor namin tumambay. Lunch na. Puna ni GM sa akin. Napasimangot ako nang makita ko ito na nakadungaw sa cubicle ko. Eh ano naman? Masungit ko sabi dito. Wala nga akong pambili ng ulam dahil pinamasahe ko kanina eh. Kung hindi lang kasi palampoging ito, di sana kanina pa ako nasa cafeteria. Di kasi nakapaganda ng baon kanina kaya bala ko sanang bumili na lang ng ulam. Here. Iniangat nito ang paper bag na may tatak ng mamahaling restaurant na kagaya kahapon. Kunwari hindi ako interesado na nagkibit balikat lang. Pero kumalam ang sikmura ko at muling napatingin dito. Let's go. Sa menyas ito na sa pantry na kami kumain kaya naman dali-dali akong tumayo at sumunod dito. Mabait naman ito. Minsan nga lang nagsusungit ito. Sa pananatili nito sa branch ng Ace Tower, marami na din ang natanggal sa kanilang mga trabaho. Masyadong mabusisi ang lalaki at kahit matataas na posisyon pa, hindi ito nangingiming tanggalin ng trabaho. Kaya ang mga katrabaho ko, todo effort at pabibo lagi. Kevin's Personal Voice. Araw ng linggo. Ito lang ba lalaban ko? Tanong nito sa akin. Honestly, nakuha na ng tauhan ko ang labahan ko. Ang natira ay isang basket lang para may excuse ko na manatili ito sa bahay ko. Yes. Okay, sisimulan ko na maglaba. Tumango ako rito at nagtungo sa kusina para ipaghanda ng makakain ng asawa ko. Kabisado ko ang gusto at ayaw nito. Simula kasi na magtungo ako ng Amerika, ang tanging impormasyon na nakukuha ko ay galing kay Kevin. Mga hiling nitong pagkain, pati kaibigan at lugar na pinupuntahan nito ay ipinaalam ni Kevin sa akin. Ang hindi ko lang talaga nalaman ay kung saang branch ito nagtatrabaho. Stupid of me. Mahigit isang oras din ako sa kusina at nang matapos magluto, nagtungo ako sa laundry area para anyayahan itong sumabay ng kumain sa akin. Pero malutong akong napamura nang makita ito. What the hell are you doing? Sa lubong ang kilay, natanong ko dito. Bella's Personal Voice. Inayos ko muna ang labahan. Binusi si isa-isa ang mga bulsa. Ibinulsa sa short ang candy na nakita sa isang pantalon nito. At nang matapos sa pagtingin,
Binanlawan ko muna bago inilagay sa washing machine. Kinapa ko ang candy na nakuha ko sa bulsa ni JM at binuksan iyon. Itinapon lang kung saan ang plastic pero natigilan ako nang hindi candy ang laman noon. Ano to? Inamoy ko yun. Amoy strawberry. Para siyang lobo na may dotted design. Napangiti ako at mabilis na hinipan iyon. Bakit kaya may lobo ang loko? Hinipan ko iyon nang bigla akong napaiktad sa gulat dahil sa lalaki. What the hell are you doing? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin. Naglalaba. Tugon ko dito saka pinagpatuloy ang pag-ihip sa lobo. What I mean is that? The heck? Eto. Di nagpapalobo. Medyo ewan ka rin talaga no? Sabi ko dito. Pulang-pula ang mukha ni GM nang muling bumaling ang tingin nito. Pulang-pula na waring pinipigil ang tawa. Pero maya-maya lang ay halos gumulong na itong katatawa. Anong problema mo? Tanong ko dito sa kaitinali na ang lobo. Ang cute ng design. Kapag nag-birthday nga si Bianca, magpapabili nga ako ng ganitong lobo. You think? Lobo yan? Mangiyak-ngiyak na tanong nito habang hawak ang tiyan. Hindi ba? Tanong ko dito. Huminto ito sa pagtawa at aliw na tumitig sa akin. Humakbang ito at inagaw yun sa akin. Akala ko nga kanina candy yan Kondom to. Pati yata mata ng lalaki ay nakangiti. Aliw na aliw ba? Kondom? Of course, alam ko ang kondom dahil pinag-aaralan namin kung ano ang gamit ng bagay na iyon. Pero hindi pa ako nakakakita sa personal. At ganoon lang pala ang packaging. Mapagkakamalan talagang candy. Napangisi ako. Imbes na mahi, iginala ko ang tingin at nakita ang plastic. XL? Yan? Nakaangat ang kilay na tanong ko dito. Pero mabilis na natutop ang bibig. O baka yung partner mo? XL to? At anong partner yung sinasabi mo? Nakaangat ang kilay na sabi nito. Naku, huwag ka nang mahiya. Alam na namin ng family ko ang totoo. Anong totoo? Salubong na ang kilay nito ngayon. Na kalahi ka ni Eva. What the hell? Gulat na sabi nito. Don't worry, secret lang natin yun, promise. Ngiti-ngiti na sabi ko dito. Okay lang naman. Marami ang takot pa na magladlad sa panahon ngayon. Pasasaan ba't matatanggap din ng iba na hindi na lang talaga babae at lalaki nag-i-exist? Stupid. You think I'm gay? Natigilan ako. Bukod sa English iyon, napaisip din ako. Bakit hindi ba? Nakita ka ni Bianca. Inabutan mo ng 150 yung lalaking kasama mo. Tapos noong nakaraan nakita kita kasama yung kulot na pogi sa kwarto mo. Magkapatong kayo. GM, kapag plano niyo pala magjugjug, dapat nagsasara ka ng pinto o bintana. Sabi ko dito, sabay buntong hininga. Magjugjug? Pati butas ng ilong nito'y nagre-react. Nalalaki kasi iyon na parang sa sobrang hindi makapaniwala ay gusto na akong tarisin. Mag-sex? Jugjug lang, hindi pa alam. Oh, wait, ba't kailangan pa ng condom? Kapag ba nagjujugjugan ng parehong lalaki, need pa ng protection? Naputo lang sasabihin ko pa sana nang lumapat sa labi ko ang labi ng binata. Nalaki ang mata ko sa gulat habang dumidiin ang paghalik nito. Ito yung first kiss ko. Abay, ba't ganoon? Masarap. Mabilis kong naitulak sa GM na nalalaki pa rin ang mga mata. May ngisi sa labi ang lalaki na mas ikinagwapo nito. Mali maling pagnasaan ng kalahi ni Eva. Pero masisisi niyo ba ako? Gwapo itong kaharap ko. I don't understand what you are saying. I'm not gay and I can prove that to you. Bella. Seryosong sabi nito saka pinaglandas ang hintuturo sa ilong ko. Sinungaling ka ng taon. Nakita kita kagabi. Sabi ko na namewang pa at nakaangat ang kilay na akala mo kung sinong siga sa kanto ang forma. Anong nakita mo? Takang tanong nito. Magkapatong kayo sa kama, naghahalikan. Sabi ko dito na seryosong seryoso. We're not. His Lance, my friend. Nalasing siya at may inaagaw siya sa akin. Natumba kami sa kama at hindi kami naghahalikan. Paliwanag ng lalaki. Mabilis akong umiling. Hindi pa rin ako naniniwala.
Sabi ko sabay hawi dito at inabala ang sarili sa labahan. Narinig ko pa itong napabuntong hininga bago nagsalita. Kumain muna tayo. Gutom lang yan. Kung ano-ano sinasabi mo. Nagbanlaw agad ako ng kamay at sumunod dito. Yummy! Tuwang sabi ko nang makita ko ang ulam. Wala kang kaagaw, dahan-dahan. Saway nito sa akin ngunit nagpatuloy ako sa pagkain. Inoobserbahan ko ang bawat kilos niya ngunit wala naman ako makitang kakaiba. Bukod sa lalaking lalaki siya kumilos, ang sarapan niya. Masarap? Hoy Bella, gumising ka sa pagdodry dream mo. Kakain ka o ililigpit ko na ito? Kakainin kita. Wala sa sariling sabi ko. Bella! Nabuburo yung sabi nito. Para tuloy ako natauhan ng tumalsik sa mukha ko ang laway nito. At ang gaga kong utak ibantalsik agad ang naisip. Wake up, crazy girl. Napakamot ako sa noon nang pitikin nito iyon. Ang sama mo. Nakasimangot na sabi ko dito habang hinihimas ang nasaktang noo. Kumain ka na. Masama talagang nalilipasan ka ng gutom. Bumuntong hininga ito sabay sandok ng kanin nito. Pagkatapos ay kumain. Bumalik na agad ako sa paglalaba dahil kunti lang naman ang labahan at maaga akong natapos. Isasampay ko. Hindi pa man ako tapos magsalita ay masama na ang tingin nito. May dryer, Bella. Gamitin mo. Ngumisi ako dito. Ako ang labandera, hindi ikaw. So, desisyon ko kung ita-dryer ko o hindi. Aba, kailangan ko umabot ng gabi dito. Libre dinner eh. Hindi na nagkomento ang lalaki. Umakyat ito sa second floor habang nagsasampay naman ako sa likod bahay. Ang parting ito ay tanaw ang balcony sa silid ko at silid ni GM. Bahagi akong tumingala para makita ang lalaki. Baka lang naman masilayan ko si Pogi. Kulang na lang ay magningning ang mga mata ko nang makita itong lumabas sa balcony. May kausap ito sa phone kaya sumiksik ako sa makapal na halaman. Sumandal ito sa pasimano. Natutop ko ang bibig ko nang makita ko ang tanawin kapag tumingala. Nakaboxer lang ito at ang kargada ng loko, abot tanaw ko lang. Napabungis-ngis ako. Dax, friend? What are you doing, Bella? Yumuko si GM para magtama ang tingin naming dalawa. Nagtitingin ako ng ibon. Kabadong sabi ko. Ibon? Sa lubong ang kilay na halatang nagtataka sa sinabi ko. Oo, birdie. Napapabungis-ngis na sabi ko at dali-daling umalis sa halamanan at bumalik sa sampayan. Hindi mawala ang malaking ibong nakita sa ginawang pagtingala kanina. Gavin's personal voice. Tatawagan na lang kita mamaya. Sabi ko kay Kevin sa kamabilis na ibinaba ang tawag at nagpa siyang puntahan sa Bella. Pakiramdam ko kapag hindi ko ito binantayan ay may kalukuhang gagawin. Habang tumatagal na nasa paligid ko ito hindi mawala ang kaba ko. Natigilan ito at nalalaki ang mga mata nang makita ko na nakasandal sa pader at pinapanood ito. Gumigiling-giling pa ito na waring sinasabayan ang kanta. What are you doing? Nakaangat ang kilay na tanong ko dito. Kumakanta. Nagkamot pa ito ng ulo. At ano namang kanta yun? Napakamot ito sa batok nito pero ngumisi din. Like a birdie. Sabi nito. Nagsalubong ang kilay ko. May kanta bang ganun? Oo, meron na. Kailan na-compose? Ngayon lang. Sabi nito na ngumingiti na. At muli ay ipinagpatuloy ang pagkanta. That's enough. You look crazy doing that. Napasimangot ang magandang mukha nito at waring nagdadabog na pumasok sa kusina. You want to eat? Tanong ko na mabilis sumunod dito. Gusto ko ng chocolate. Nagkakalkal na ito sa ref. Punong-puno iyon ng laman gaya ng bilin ko kay Kevin at karamihan doon ay paborito ni Bella. Nang mag-angat ito ng ulo ay kagat-kagat na nito ang chocolate na nakakahon at may hawak pa ito sa dalawang kamay. Pwede mo namang ilabas ang kahon. Tukoy ko sa chocolate na nasa kamay nito. Dinakot lang kasi niya ang laman. Ox na to. Sabi nito sabay upo sa katapat na upuan at nagsimulang kumain ng chocolate.
Pogi, may jowa ka na ba? O puro booking lang? Tanong nito. Mukhang naniniwala talagang gay ako. Iniisip mo talaga na gay ako? Tumango naman ito na ang tingin ay nasa chocolate nito. I'm not gay. Lalaki ako. Lalaki ka na lalaki din ang ibig. Bella! Saway ko dito. Tumawa lang naman ito. Lalaki ka na may birdie na gusto din ng birdie. Birdie? As in bird? Yes, I love birds. May mga alaga akong ibon sa bahay. May sarili nga silang pwesto sa bahay ko sa The Alpas Town. Sinasabi ko na nga ba eh. Disappointed na sabi nito sabay iling. Ano na naman bang tumatakbo sa utak ng babaeng ito? Napahilo tuloy ako sa sentido ko habang pinapanood itong kumain. Uuwi muna ako saglit. Babalik din ako agad. Sabi ni Bella. Tumango lang naman ako na titig pa rin dito. Napaayos ako ng upo nang isubo nito ang daliri at sinipsip. Pinabaliw talaga ako ng babaeng ito. Shit.